DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Miyerkules na tayo ngayon, 20 ng Nobyembre 2024. Kabilis talaga ng panahon. Sa ulo ng ating mga balita, amihan season nagsimula na ayon naman sa Pag-asa. Pangulong BBM na mahagi ng 50 million pesos na tulong sa mga hinagupit ng Bagyong Pipito sa Catanduanes. Sapat na pondo para sa Disaster at Recovery Fund tiniyak. 20 lugar na hinagupit ng sunod-sunod na bagyo inilagay sa State of Calamity. Kongreso tumugon sa panawagan ng Pangulong BBM na iwasan ang magarbong Christmas party. Pagsusumite ng affidavit ni BP Inday Sara hindi sapat, pinadadalo talaga sa House Probe. Mga buhay nagagamba ay diniklara ang hair clip. Tinangkang ipuslit sa bansa na harang ng Bureau of Customs sa Port of Clark sa Pampanga. Chinese national tinadtad sa saksak sa loob ng kanyang tinadtad ng saksak sa loob ng kanyang kotse sa Maynila. Budget deliberation po ng Senado natapos bago mag alas 4 ngayong umaga. Maganda umaga Pilipinas. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng ating mga balita, pumasok na sa bansa ang simoy ng Pasko o hanging amihan na nagdadala ng malamig na panahon. Kinumpirma ni Lisa Solis, head ng Climate Monitoring and Prediction Division ng Pag-asa, opisyal nang nagsimula ang amihan season sa bansa, asahan ang mas malamig na simoy ng hangin. Ay kay Solis, nakatulong ang amihan sa paghina ng Bagyong Pipito. Paliwanag pa ni Solis, ang pagsisimula ng amihan season ay dulot ng hanging pumapasok galing sa Hilagang Silangan mula sa Siberia. Dahil dito sinabi ni Solis, ilabas na ninyo ang inyong mga jacket dahil ang pagpasok ng amihan ay nangangahulugan ng sunod-sunod na surges sa malamig na hangin sa mga susunod na linggo. Hudyat na rin ang pagsisimula ng panahon ng Kapaskuhan. Personal na binisita ng Pangulong Bongbong Marcos ang lalawigan ng Catanduanes na nasalanta ng Bagyong Pipito. Ito'y upang personal na ipamahagi ang family food packs at 50 million pesos na cash assistance mula sa pamahalaan. Nagsagawa rin ang aerial inspection ng Pangulo para makita ang sitwasyon at lawak ng pinsalang iniwan ng bagyo sa lalawigan. Kasabay nito ang pagtiyak ng Presidente na lahat ng mga nasa evacuation center at mga nawalan ng tirahan na hindi pa nakakauwi sa kanilang mga bahay ay mabibigyan ng ayuda hanggat kinakailangan. Kaya nandito po kami upang magbigay. Ito po na nasa likod ko. Ito po ang mga relief goods namin. Ito ang food pack. Ito po ay pagkain sa bawat isang kahon para sa isang pamilya. Makakatagal po ito ng mga 3 araw. Halos ganun ng 3 araw. Kaya lahat po ng nasa evacuation center na hindi pa makauwi ay binibigyan po namin nitong hanggat kailangan po ninyo. Walang deadline po ito. Hanggat kailangan ninyo na magkaroon pa ng food pack, magpapadala pa rin kami ng patuloy na pagpadala ng food pack. Umabot naman sa 20 lugar ang isinilalim na ng State of Calamity dahil sa pananalasan ng Bagyong Nika, Ophel at ng Pipito. Sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 11 lugar sa mga ito ay nasa Cordillera Administrative Region, 8 nasa Cagayan Valley at 1 naman ang Central Luzon. Kabilang sa mga naturang lugar ang Isabela, Santiago, Cabagan at Dilasag sa Aurora. Kasama rin ang Aguinaldo, Ifugao at 10 munisipalidad sa Mountain Province. Wala pa tayong feedback doon sa Dinadyangan, ano ha? Yung pong mga beach resort na po dyan sa may Bakulao, sa may Bakulao, sa may Aurora, 90% na nawasak, ano ha? Inuprobahan na ni Budget Secretary Amena Pangantaman ang pagpapalabas ng 875 billion pesos para punan ang Quick Response Fund ng Department of Social Welfare and Development o DSWD.
Ito'y batay na rin sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos bilang pampuno sa National Disaster Reduction and Management Fund sa ilalim ng Fiscal Year 2024 General Appropriations Act. Ayon kay Secretary Pangandaman, mahalaga ang papel ng DSWD sa pag-aalay at pagtugon ng kinakailangan ng mga kababayan nating nakaranas ng sunod-sunod na hagupit ng bagyo. Ito ang dahilan kung bakit kaagad na tinugon ng kalihim ang hirit ng DSWD na i-replenish ang kanilang Quick Response Fund. Sa direktiba na rin ng Pangulong BBM para tiyakin na may nakaantabay na pondo para sa anumang sakuna o kalamidad. Sa ilalim ng Fiscal Year 2024 General Appropriations Act, maaaring gamitin ang nasabing pondo bilang karagdagang source ng QRF ng mga implementing agency tulad ng DSWD kung ang kanilang pondo ay nasa 50% na lamang pababa. Ang pag-aproba sa kahilingan ng DSWD ay krusyal upang may pagpatuloy ang pagbibigay ng tulong at recovery services sa ilalim ng Disaster Response and Management Program. Ayon kay Secretary Pangandaman, gagamitin ang budget replenishment, pambili ng family food packs at mga non-food items para sa mga reserbeng relief sources ng mga warehouse ng DSWD. Yan din ang pagpapanatili ng cash for work program para sa mga pamilya na apektuhan ng Bagyong Julian sa buong Region 1. Pinangunahan naman ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang pamimigay ng tulong sa daang pamilyang naapektuhan ng sunod-sunod na bagyo sa Talisay, Batangas. Kasama ng First Lady sa pamamahagi ng tulong ang DSWD. Nagpahayag din ito ng kanyang taas-pusong pakikiramay sa mga pamilyang namatayan ng tumama ang serye ng bagyo sa lugar, partikular na ang Bagyong Christine. Ang pagbibigay tulong ay bahagi ng tuloy-tuloy na programa ng unang inangginang na libreng laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat o Love for All. Nagpasalamat din si Mrs. Marcos sa DSWD, sa DG Plus, sa Love for All at iba pang private sector na tumulong sa panahon ng kalamidad. Magandang umaga kay Mayor Sunny Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Umabot na ng mahigit 717 million pesos ang pinsalang idinulot ng bagyong Nika, Ovel at Pepito sa sektor pa lamang ng agrikultura at infrastruktura. Sa pinakahuling datos ng NDRRMC, halos 709 million pesos ang halaga ng pinsalang iniwan sa tatlong bagyo sa mga infrastruktura gaya ng mga nasirang kalsada, tulay at mga establishmento. Mahigit naman sa 8.6 million ang halaga ng pinsala sa agrikultura, partikular na sa Region 1 at Region 3 na nakaapekto sa 781 na mga magsasaka. Nananawagan naman ang Philippine Animal Welfare Society o POS sa pamahalaan isama sa kanilang National Disaster Preparedness Plan ang mga hayop, partikular na ang mga farm animals. Kasunod dito ng lumabas sa mga ulat na kabilang sa mga casualties ng Super Typhoon Pepito sa Nueva Vizcaya ay ang mga alagang baka. Ayon sa POS, naniniwala silang marami sa mga hayop ang nailigtas o maliligtas sa panahon ng kalamidad kung ikukonsidera din ng pamahalaan ang response at evacuation protocols. Una rito napaulat na nalunod ang mga baka matapos umapaw ang Magat Dam na nagpabaha sa maraming lugar. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ang bagnabigan sa ating mga kababayan dyan po sa San Mateo, Isabela. Umabot na sa 20 lugar sa bansa ang nasa ilalim naman ng state of calamity dahil pa rin sa pananasa ng bagyong Nika, Ovel at Pepito. Sa pinakahuling ulat ng National Disaster Reduction and Management Council, 11 lugar ang mga ito ay nasa Cordillera Administrative Region, 8 nasa Cagayan Valley, 1 naman ang nasa Central Luzon. Kabilang nga sa mga naturang lugar ang Isabela, Santiago, Cabagan at Dilasag sa Aurora. Nananawagan naman ang Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno i-donate sa mga nasalanta ng mga nagdaang bagyo ang matitipid na pera kung magkakaroon lamang ng simpleng pagdiriwang ng Kapaskuhan. Kasabay ito ng paghimok ng Pangulo sa mga opisyal at mga kawani ng gobyerno. Iwasan ang mararangyang Christmas celebration bilang pakikisimpatya sa libu-libong Pilipinong nawala ng kabuhayan, mahal sa buhay at mga ari-arian. Iwala naman ang Chief Executive o ang Executive Secretary na si Lucas Bersamin sa kabutihan ng mga government workers na hindi kinakailangang maglabas ng kautusan pang Malacanang para sumunod sa naturang direktiba ng Pangulo.
Isang simpleng pagdiriwang din ang isasagawa ng Kamara de Representantes sa pag-celebrate ng Christmas season bilang pakikiisa sa mga nasalanta ng bagyo at pakikibahagi sa panawagan ng Office of the Executive Secretary sa mga ahensya ng gobyerno na iwasan ang marangyang Christmas party. Ito naman ang sinabi ni House Deputy Secretary General Soponio Esponyong Gabunada kasunod ng isang press briefing sa Kamara de Representantes. Ayon kay Gabunada, ang bahagi umano ng alokasyon para sa aktibidad ay gagamitin sa relief effort ng Kamara at ito ang kanilang pakikisa sa mga nasalanta ng bagyo. Ganito rin ang naging sentimiento ni Manila Representative Joel Chua na nagsabing gagawin simple ang pagdiriwang sa kanyang distrito. Iginit ang kongresista ang kahalagahan ng pagiging simple ng pagdiriwang upang mapanatili ang tunay na kahulugan ng Pasko. Ayon naman kay House Assistant Majority Leader at Taguig Representative Amparo Maria Pami Zamora, palaging simple lamang ang Christmas party sa Kamara. Magandang umaga, Pilipinas! Dalawang sundalo naman ang 40th Infantry Battalion ang tumulong sa medical outreach program sa mga sugatan matapos tambangan sa Albarca, Basilan. Detalye na balita mula kay June Dimakutak, Aris 19. Assalamualaikum, June. Alaikumasalam ko yung Angel. Sugatan ng dalawang sundalo ng 45th IB Philippine Army makaraang tambangan ng mga armadong kalalakihan sa bahagi ng barangay Magkawa, Albarca, Basilan. Ayon sa SMINCOM Information Office, lula ng KM military truck ang dalawang sundalo na on the way na pabalik sa kanilang headquarters matapos sa kabilang sa nagsilbi sa inilunsad na medical outreach program sa ating mga kababayan sa Tipu-Tipu, Basilan. Mabilis namang tumakas sa mga salarin na ng ambush at maagap na dinala sa pinakamalapit na ospital ang dalawang sugatang sundalo habang tuloy-tuloy na ang hot pursuit operation ng mga kasamahan sa 45th Infantry Battalion kasama na ang PNP. Sa ulat mula sa Albarca Police Office na sa maayos ng kalagayan ang dalawang sugatang sundalo habang mariin namang kinukondina ng Tipu-Tipu LGU at ng Basilan Provincial Government ang insidente at umaasang mahuhuli din at mapanagot sa batas ang mga may gawa nito. Mula sa Cotabato City, RH19, June Dimakutak para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, John. Sukran. Samantala, masaya namang ibinalita ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of Baguio, lumago ang gross gaming revenue ng local gaming industry ng 37.52% sa third quarter ng taon. Umabot ito ng 94.61 billion pesos mula sa 68.79 billion pesos na naitatalang GGR taon-taon. Ayon kay Baguio Chair at CEO Altenco, pangunahing nagdala sa pagtaas ng GGR ang sektor ng electronic games o e-game na nagdala ng kahangahangang pagtaas na umabot ng 464.38% na kung ikukumpara noong nakarang taon. Sinabi ni Tenco ng impressive performance sa isang malakas na indikasyon na ang paggamit ng modernong teknolohiya at mobile gadget sa paglalaro at paglilibang ay patuloy na gumaganap ng mahalagang papel sa paghubog ng kinabukasan ng gaming industry. Nagpahayag din ng kumpiyansa si Tenco na ang e-game sector ay patuloy na uunlad habang ang teknolohiya ay magiging mahalagang bahagi na ng pamumuhay ng tao kabilang sa shopping at entertainment. Inuulat din ni Tenco na ang bingo operations naman ay nag-ambag ng $4.52 billion sa GGR, bagamat bumaba ito ng 19.43% kung ikukumpara sa 5.61 billion pesos na naitala sa third quarter ng 2023. Umaga, Pilipinas! 27 na makaliban sa alas 4 ng umaga. Oy mga misis, amoy araw mo si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germ sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis sa challenge nyo, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. At habang kayo po ay nagsashower, gamit po ang Shield Bath Soap. Ito naman ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 8,000 pesos. Mahiwagang tunog! May talagang tok. May pang ano pa may pang huli pa tok. Oh. Kung ano yan, hindi ko alam. Basta, hindi. Ang clue na ibinigay ko sa atin ni Tunog Master Mabel Aribe, yung isang item nga pong hinahanap ay mahalaga, pero hindi basta-basta na ibebenta. Ayan. Pwedeng masangla. Kung may tatanggap, mahalaga, pero
hindi basta-basta na ibebenta. Ayan, ha? Yung pangalawang item, nakikita sa opisina, nakikita sa mga grocery, ayan, ha? Nakikita sa airport. Yan po ang ating mahiwagang tunog. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali sa atin online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, ha? Pwede daw bang ginagamitan ito ng smart dishwashing? Hindi. Kasi kay electronic, baka masira eh. Diba? So, hindi ko siya ginagamitan ng smart dishwashing. Maganda umaga, Pilipinas! 14 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska sa isang drug personality sa Tacloban. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. 14 na milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska ng kapulisan sa kinasang buy-bust operation sa syudad ng Tacloban. Kinilala ng PNP ang suspect si alias Jed 38 anyos, construction worker residente ng barangay 62B. Nangyari insidente sa 62B syudad ng Tacloban. Ang buy-bust operation kinasang Tacloban City Police Office, City Drug Enforcement Unit, City Intelligence Unit, Regional Intelligence Unit sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency. Nabila ng suspect ng isang pakete ng shabu at sa posisyon ang mahigit 40 pakete ng shabu. Sa kasalukuyan ng suspect na sa kustodiya ng Tacloban PNP at naharap na sa kaso laban sa pagbibenta at posisyon ng illegal na droga sa City Prosecutor's Office. Mula dito sa DYV Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat na Jimmy Angay-Angay. Samantala, dating Communist Terrorist Group sumuko naman sa PNP Bataan. Meron pang sinurrender na mga armas at pampasabog. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Dahil sa magandang pakikipag-ugnayan ng Bataan PNP at pangako sa mga naliligaw ng landas, isang dating miyembro ng Communist Terrorist Group CTG ang kusang sumuko sa Bataan Police kahapon sa Barangay Lamau Limay, Bataan. Ang nasabing individual ay dating nauugnay sa Lino Blast Command ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front, CPP, NPA, NDF na kumikilo sa probinsya ng Bataan, Pampanga at Zambales. Kusang loob din niyang isinuko ang kanyang mga armas na kinabibilangan ng isang improvised 22 caliber short firearms, isang magazine, 6 na bala, 40mm explosive device, isang detonation cord. Bilang pangako ng pamahalaan sa kanyang maayos na pagsuko na pagbabalik loob sa pamahalaan, binigyan agad ito ng isang sakong bigas at pinansyal. Bahagi ito ng suporta ng gobyerno sa mga individual na voluntaryong mga sumusuko. Hinihikayat naman ng Bataan PNP ni Bataan Provincial Director Colonel Parbertria na ang mga nalalabing mga miyembro pa ng CTG na sumuko ng mapayapa at makapiling na nila ang kanilang mahal sa buhay na matagal nang umaasa na naghihintay sa kanila. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Kumilang. Maganda umaga, Pilipinas! May paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Ay, magandang umaga ho sa mga Pilipino dyan po sa Hong Kong, ha? At sa mga nasa Taipei, Taiwan. Inalampag ni Senator Bongo ang chair ng Senate Committee on Health and Philippine Charter Statistics Office dahil ito na lamang ang ahensyang hindi pa pumipirma sa Revised Joint Administrative Order o JAO kasama ang Department of Social Welfare and Development, Department of Health at PhilHealth. Naganap ito sa deliberasyon para sa 2025 budget ng DSWD kagabi. Kaya ang tanong ni Senator Go sa PCSO, ayaw ba ninyong tumulong sa mga mahihirap? Alinsunod sa revised JAO sa batas na nagtatatag sa Malasakit Center Program, kinakailangan ang lagda o suporta ng mga ahensyang nasa ilalim ng naturang programa. Marami-rami na pong nang natulungan itong mga Malasakit Center. Milyones na ito natulungan. Diba kaya pala ngayon pahirapan yung zero billing? Hindi ito na maiwasang isipin ni Senator Go na ayaw tumulong ng PCSO sa mga mahihirap na pasyente. Kaya ang panawagan ni Senator Go, huwag nang pahirapan ang mga pasyenteng nangangailangan ng tulong. Meron na pong joint administrative order and umabot na po ng 14 months ay hindi pa po na-implement po ito. Ganito po ang sitwasyon.
pumirma na po ang DOH, pumirma po ang PhilHealth, pumirma po ang DSWD, ang isang opisina, ahensya, ang PCSO, ang hindi pa po pumipirma. Siguro marahil meron talagang ahensya na ayaw tumulong sa mga kababayan nating mahihirap. Ang current JAW po, DSWD is limited to financial assistance, transportation, burial, food. Nung ni-revise po yung JAW, aside from financial assistance, DSWD will be able to provide medical assistance inside malasakit centers through guarantee letters. Kaya lang problema, bawal sa ngayon, no? Bawal. Ginagawa na nila sa abot nilang nakakaya, Oo nga naman. Bakit pa kinakailangan Ba't ba kinakailangan higpitan ng PCSO? May pondo ho naman talaga silang nakalaan para dyan Di ba? Ganda Umaga, Pilipinas! Saka bahagi ng kanilang commitment na maglaan ho ng mga pondo sa mga batas na nagre-require sa kanila na tumulong, lalong-lalo na para sa mga nangangailangan. Ang problema lang po talaga dito sa Malasakit Center, ala ng papel ang mga politiko. Pag ikaw magpapa-hospital, punta ka sa Malasakit Center ng isang government hospital at doon ka aayudahan, hindi mo na kinakailangan ng endorsement ni congressman, ni mayor, ni governor. Diretso ka na lang doon. Pagka-qualified ka, zero billing, one-stop shop. Mahirap nga naman. Ala ng papel si mayor. Ala ng papel si Gob. Lalo nga lang papel si congressman. Paano nga naman yun? Yung politika talaga, Samantala, isang resolusyon ang inihain ni Bulacan 6th District Representative Salvador Cador Pleito sa Kongreso upang bigyan ng papuri at pagbati ang Miss Universe Philippines na si Chelsea Ann Manalo. Kapagamat hindi nag-uwi ng corona sa 73rd Miss Universe na ginanap sa Mexico, gumawa naman ng kasaysayan ang dalaga ng tanghalin ito bilang kauna-unahang Miss Universe Asia at isa sa 4 na Continental Queens. Sa kanyang House Resolution number 2084, binigyan din ni Congressman Pleito ang pagpasok ni Chelsea sa top 13 ng pageant at ang pagpapamalas nito ng kanyang talento at ganda bilang kinatawan ng Pilipinas sa international pageantry na talaga namang kampuri-puri. Ayon kay Congressman Pleito, ang determinasyon, katatagan at pagiging mapagpakumbaba ng mga Pilipino na ipinamalas ni Chelsea. Sa kabila ng pagsubok sa kanyang kinaharap sa pageant ay may tuturing na tagumpay ng mamamayang Pilipino. 13 lalawigan naman ang natakdang bisitahin ng Pangulong Bongbong Marcos. Kasama ang bagong Pilipinas Servicio Fair, ang pinakamalaking serbisyo at convergence caravan ng bansa sa unang quarter ng 2025 upang direktang dalhin ang mahalagang serbisyo ng gobyerno sa mga komunidad sa buong Pilipinas. Ibinahayag ni Deputy Secretary General Soponio Esponyang Gobernada ng Kamara de Representantes ang nakatagdang schedule ng BPSF kung saan ang serbisyo caravan sa Samar ay gaganapin ngayong linggo at yan ang magsisilbing pinakahuling caravan ngayong taong ito. Kabilang sa 13 lalawigan na pupuntahan ng Servicio Fair ang Albay, Sorsogon, Camiguin, Quezon, La Union, Tarlac, Pangasinan, Nueva Ecija, Davao Oriental, North Cotabato, Misamis Occidental, Bohol at Aklan. Layunin ng BPSF na magbigay ng iba't ibang serbisyo sa gobyerno, kabilang ang tulong pinansyal, mga programang pangkalusugan, suporta sa pabahay, emergency employment at mga clearance mula sa iba't ibang ahensya at mga tanggapan ng pamahalaan. Ang kay Kabunada, nais ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pangunahing tagapagtaguyod ng Servicio Fair na gawing isang mahalagang platform ang BPSF upang tugunan ang pangangailangan ng mga komunidad na apektado ng mga kalamidad. Maganda Umaga, Pilipinas! Higit naman sa 3,000 road traffic incidents na itala sa Ilocos Region mula January hanggang September ng taong kasalukuyan. 50% ng mga ito ay naganap sa mga kalsada sa Pangasinan ayon sa datos ng DOH Region 1. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Freddy.
Naganap ang pinakamaraming bilang ng mga road traffic incidents sa lalawigan ng Pangasinan na kumakatawan sa 50% ng mga aksidente sa buong Rehiyong 1. Ayon yan sa datos ng Department of Health Region 1. Sa isang panayam, sinabi ni DOH Regional Director Dr. Paula Faz Sinjongko, tinatayang 3,153 road traffic incident ang naitala nila sa Ilocos Region mula January hanggang September ng kasalukuyang taon, kung saan ang Pangasinan ang may pinakamaraming kaso na umabot sa 1,789, La Union 766, Ilocos Sur 395 at Ilocos Norte 203. Bilang bahagi ng pagdaraos ng ahensya sa World Remembrance Day for Traffic Incident na ginanap sa Urdaneta City, nagpapatuloyan niya ang aksyon ng DOH Region 1 upang mapahusay pa ang kanilang serbisyo sa mga naaksidente. Kabilang sa hakbang ng DOH Region 1 ang pagbibigay ng basic life support training, pagpapagawa ng mga trauma centers, pagsasaayos ng referral system at pagsasagawa ng mga first aid training and program handling sa mga pasyente. Ito si Freddy Fajardo Aristartit nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Masantosyo kabasanid si Kamin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Alas 4:30. Ay mga mamis po, pwede ho tayong mag-laundry day today, ha? Tunot-no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. At mapahirapan ang self-concept Pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud, and sebum and cotton. Gawa po ito ng ACS. Inalerto naman ang Comadrona Party List ang publiko sa pagtaas ng kaso ng typhoid fever mula Enero hanggang nitong Nobyembre. Batay sa datos ng Department of Health, sinabi ng Comadrona Party List Representative na si Atty. Arnel Gobalia, 361 ang naitalang kaso sa Metro Manila, 23.37% itong mas mataas kumpara sa 278 cases na naitala sa kaparehong panahon noong isang taon. Ikinababahala ni Atty. Gobalia ang 15.51% na kaso ng mga naitatala na ang mga involved ay below 4 years old. Ano ho? Habang 55.12% naman ay mga lalaking pasyente. Ang typhoid fever niya ay isang life-threatening infection na dulot ng Salmonella type bacteria na kumakalat sa pamamagitan ng kontaminadong pagkain at tubig, ganyan din yung contact nito sa infected na pasyente. Sinabi pa ng kinatuwa ng Comadrona Party List na nagagamot naman ang typhoid sa pamamagitan ng antibiotics, pero nagiging komplikado ang gamutan dahil sa tumataas na resistance sa iba't ibang uri ng antibiotics ayon naman sa World Health Organization. Hanggang noong 2019, milyon na ang naitatalang kaso ng typhoid fever kada taon, kung saan 110,000 ang nasawi. At pinakadelikado sa sakit ay ang kawalan ng akses sa malinis na tubig at walang maayos na sanitation, lalong-lalo na para sa mga bata. Idiniin ni Atty. Gobalia na posible ring mapataas ng urbanization at climate change ang nararanasang global burden sa typhoid. Kaya dapat na palakasin ng gobyerno ang mga programa at kampanya laban sa nasabing sakit. Ang Comadrona Party List ay binubuo ng mga frontline health workers gaya ng mga Comadrona, mga nurse, mga pharmacists, mga doktor, mga researchers at iba pang mga professionals at mga stakeholders na nais garantihan na makakarating hanggang sa malalayo at mga liblib na lugar ang basic health services. Maganda umaga, Pilipinas! Alam ba ninyo si Alden Richard at saka si Catherine Bernardo inaasahan tatanghaling box office king and queen dahil sa pelikulang Hello, Love Again. Yan ang ibabalita sa atin ni Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Inaasahang mababalik sa Cat Den Love team ni na Alden Richards at Catherine Bernardo ang corona bilang box office king and queen dahil sa sobrang lakas at takila ng pelikula nilang Hello, Love Again. May inilabas na press release ang ABS-CBN na sa loob lamang ng 5 araw ay umabot na ng mahigit 600 million pesos ang kinita nito. Ipinalabas na rin sa ibang bansa at sa kauna-unahang pagkakataon ay pumasok sa Dateline ang naturang pelikula na kung saan isa ito sa pinakakamalakas na
na pelikula sa Amerika. Sa loob ng 3 araw ay mahigit $2 million ang kinita nito at number 8 ito sa top 10 na sumabay sa mga Hollywood films. First time ito nangyari sa isang Pinoy na pelikula. Kaya ang sabi ng ilang sources natin, tiyak na malalagpasan ito ang number 1 sa box office na pelikulang Rewind ni na Ding Dong Dantes at Marian Rivera. Nasa Amerika ngayon sina Catherine at Alden para daluhan ng ilang premiere nights doon, pero patuloy pa rin itong malakas at nagustuhan ng mga manonood, lalo na ang mga OFW sa ibang bansa. Kwento kasi ito ng mga OFW kaya marami ang nakarelate sa kwentong ito ni na Joy at Ethan na ginagampanan ni na Catherine at Alden. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie Rula. Ay, magandang umaga po sa mga Pilipino dyan po sa Amerika. Evan lang dyan po sa Las Vegas, Nevada, ha? Kumusta na kayo, ha? Sa mga taga Seattle, Washington, at sa mga taga New York City, ha? Ganda nung mga Christmas events, ha? Christmas events dyan po sa Washington, dyan po sa New York, ha? Magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa Kidapawan City. Ay, buntag ni mo, Ma'am Dottie Molino. Ayan, ha? At doon ho sa mga may lakad ngayong araw na ito, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol, ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH book na sa mahabang panahon, mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Meron daw pong isang senior citizen at menor de edad patay sa insidente ng landslide sa Isapulo, Ifugao. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Norte. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Romy. Nasawi ang 2 individual matapos sila matabunan ng landslide sa Isipulo, Ifugao habang sagsagan ng bagyo. Nakilala mga namatay na sina Marcelo Pugong Henop, 63 taong gulang, at ang 13 anyos na si Albert Dulnuan Bino Jr. Ang pagkasawi ng dalawa ay beripikado batay sa report ng Department of Interior and Local Government kahapon, Nobyembre 19. Ayon sa report, namatay ang 2 biktima matapos silang matabunan ng landslide sa Isipulo, Ifugao. Unang natagpuan ang katawan ni Marcelo Henop noong linggo ng gabi, samantalang nahanap naman ang bangkay ni Albert Bino noong Lunes ng umaga. Idineklara silang nasawi ni Dr. Mia ni Umalco mula sa Isipulo Municipal Health Office. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Just Tegina. Approved na sa Kamara de Representantes na gawing special working holiday ang July 19 o yung pong kaarawan ni Dr. Jose Rizal. Ang House Bill 10958 ay inaprobahan sa ikatlot huling pagpasa ng Kamara sa botong 175 na pabor, walang tumutol, pero may 2 abstention. Tatawagin itong araw ng kapanganakan ni Dr. Jose Rizal. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, ang bill ay nagpapatunay ng kanilang commitment na i-preserve, i-celebrate ang ating national heritage. Ang panukala ay pangunahing inakda naman ni na Congressman Jose Alvarez, Gloria Macapagal Arroyo, Lordan Suan, Wilbert Manoy Lee, Ana Victoria Velosa Tuason, Isabel Maria Zamora at Edward Vera Perez Maceda. Si Rizal ay tinuturing na isa sa unang reformist intellectual ng Asia. Ipinanganak noong June 19, 1861 sa Calamba, Laguna. Sa botong 174 na pabor, inaprobahan naman sa ikatlot huling pagpasa ng Kamara de Representantes ang panukalang batas na naglalayong proteksyonan at bigyan ng malaking diskwento ang money remittance ng mga overseas Filipino worker sa kanilang mga pamilya dito sa bansa. Nagkasundo ang mayoriya ng mga mababatas sa pagdibayin ng House Bill 10959 o ang Overseas Filipino Workers Remittance Protection Act na nagbibigay sa mga OFW ng 50% discount na remittance pay kung idaraan ito sa bangko o mga non-banking institution. O nga naman,
Ngayon, double whammy ka na eh. Nagbayad ka na doon ng service fee. Pagdating dito sa Pilipinas, may kaltas pa uli ang bangko. Di ba? Paano matatanggap ng buo ng mga kababayan natin yung kanila pong mga remittance na ipinadala ng kanilang mga mahal sa buhay? Kada taon umabot ang halaga ng remittance na ipinadadala ng mga OFW ng hanggang $30 billion. Pang-apat sa pinakamalaki sa buong mundo, kasunod ng India, Mexico at China, na siyang tumutulong sa paglago ng ekonomiya sa loob ng ilang dekada. Nakapaloob sa panukala na lahat ng mga bangko at mga non-banking financial intermediaries ay pagbabawalan na magtaas ng kanilang kasalukuyang remittance fee nang walang konsultasyon sa Department of Finance at Department of Migrant Workers, gayon din sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sakop nito ang lahat ng remittance ng mga OFW, voluntaryo man o salig sa batas, kautusan at panuntunan at iba pang mga regulasyon. Yun daw pong dating magkasintahan na si Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Sentro ng pangungutya sa gitna ng pamamayagpag ng tambalang Katden. Yan naman ibang balita sa atin ni Morley Alinio. Morley, good morning. Gising ng showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Dahil sa sobrang lakas, sa loob lamang ng 6 na araw na pagtatanghal sa mga sinihan worldwide na umabot na sa 700 million pesos, na posible pang mahigitan nito ang kinita ng Hello, Love, Goodbye. Aba, napakabongga. Pati yung pelikulang Rewind movie na mag-asawang Marian Rivera at Didong Dantes, malamang malampasan pa. Aba, bongga nga ang Hello, Love Again ni Catherine Bernardo at Alden Richards. Well, at dahil dito, sentro na naman ng pangungutya si Daniel Padilla na dating boyfriend ni Catherine, na sinasabing wala raw ipagmamalaki si DJ, lalo pa at di natuloy ang pelikula nito with Sanjo Marudo na ang title ay Nang Mapagod si Kamatayan. Mas click daw ang tambalang Catherine at Alden. Habang patuloy na sumisikat daw si Catherine, ay palubog naman si Daniel Padilla. Grabe! Nakakaloka! Ano kaya ang masasabi ni Mother Earth, Carla Estrada? Magtaas kaya siya ng kilay? Magalit kaya siya? Magtaray kaya? Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! 31 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Sa iba pang mga balita, plano naman ng gobyerno na mapanatili ang 50% na taripa sa mga imported na bigas hanggang sa first review period sa susunod na taon. Ito upang mapunan ang posibleng negatibong epekto ng paghina ng piso sa presyo ng mga retail commodities. Ang kay Senator Cinco Villar, inirekomenda ng National Economic and Development Authority o NEDA panatilihin ang kasalukuyang taripa dahil sa alalahanin sa foreign exchange. Resulta niya ang nasabing mungkahi ng konsultasyon na isinagawa ng NEDA alinsunod sa nakasaad sa Executive Order No. 62 na kailangan dumaan sa review ang tariff rate kada 4 na buwan. Nakonsulta naman kaya dito yung pong mga magsasaka at saka yung sektor ho ng mga magpapalay. Alamin natin mamaya, ha? Habang buhay ng pagkabilanggo ang naging hatol ng Manila Regional Trial Court laban sa customs broker na si Mark Ruben Taguba at 2 iba pa. Nagugat ang kaso sa pagkakasangkot nila sa pagpupuslit ng mahigit 600,000 kilo ng shabu mula China na nagkakahalaga ng 6.4 billion pesos noong May 2017. Sa 37 pahinang desisyon ni Judge Reynalda Estacio Montesa ng Manila RTC Branch 46 na patunayang guilty sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, sina Taguba, Erin May Tatad at si Pong Yushin. Inatasan din ng korte ang mga akusado na magbayad ng tig-kalahating milyong pisong multa sa
Samantala, nanatili naman na aktibo ang arrest warrant ng korte laban sa iba pang mga individual na isinasangkot sa Cebu shipment. Ito yung sina Ching Julong alias Richard Tan, Lee Guanpeng, TJ Marceliana at Che Imin. Ay, magandang umaga din po sa mga Pilipino nating pabalik ng Pilipinas. Kung kayo po ay magpapasalubong, huwag na pong imported na tsokolate. Meron po tayo ditong ipinagmamalaking tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil ito po ay tinulungan ng DOST at ng DTI. Available po yan sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino pag magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat pagtangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Kaya ang pakiusap po ni Dr. Helen Tan, ating tangkilikin lalong-lalo na ngayong magpapasko. Maganda umaga, Pilipinas! 44 makalipas ang alas 4. Sa buong Kapuluan, 45 na makalipas ang alas 4 na umaga. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa Midnight Singers dyan po sa San Diego, California. Talagang puspusan ho kanilang pagre-ready para sa kanilang mga nalalapit pang mga roadshow dyan po sa San Diego, sa Los Angeles, at saka sa Las Vegas. Oh, malapit-lapit na rin daw po yung kanilang roadshow patungo ho naman ng New York. Cubao. Kasi dito sa Areta gagawin eh. Naharang naman ang mga tauhan ng Bureau of Customs ang 178 na mga spiderlings na tinangkang ipuslit sa bansa mula sa Indonesia. Ang parcel ay dineklarang hair clip at patungo sana ng Valenzuela City. Sumailalim ang package sa physical examination at dito nakita ang 157 vial na merong lamang mga buhay na gagamba. 21 na ang patay sa mga gagambang laman. Ang smuggling ng buhay na spiderlings ay paglamag sa Section 117 at 113 ng Customs Modernization and Tariff Act. Kaugnay ng Republic Act No. 9147 o yung tinatawag na Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Ang mga nakumpiskang gagamba ibibigay naman sa pangangalaga ng Department of Environment and Natural Resources, Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO. Sinabi ni Customs Commissioner Benvenido Rubio at papatuloy ang maigtig ng pagbabantay ng BOC laban sa mga kontrabando na tinatangkang ipuslit papasok ng bansa. Inaprobahan naman ng Energy Regulatory Commission ng mahigit sa 38 billion pesos na halaga ng mga proyekto ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ang naturang proyekto ay nakapaloob ang mahigit 17 bilyong pisong gagastusin para naman sa Bolo, Balaon 500 kilovolt transmission line project. Nasa 16.8 billion pesos naman ang para sa Northern Luzon 230 kilovolt loop project at 4.2 billion ang magagastos para naman sa Nabas, Katiklan, Boracay transmission project. Inaasahan sa pamamagitan ng nasabing mga proyekto, mag-i-improve ang katatagan at pagiging maasahan ng transmission grid sa mga probinsya ng Luzon at Visayas. Bukod pa rito, inaasahan din ni ERC Chairperson at CEO Mona Lisa de Malanta na mas magiging abot kaya ang supply ng kuryente sa buong bansa. Maganda umaga, Pilipinas! 170,000 pisong ilegal na droga na kumpiska sa 2 tulak ng Cebu. Yan po naman ay ulat mula sa Davao, mula sa Action Radio Davao, mula kay Jun Soter. May buntag ni mo, Jun. Ayon buntag usab Kuyang Angel, pinusasa ng isang alias Bernard at alias Froilan matapos ikinasa ng kapulisan ng drug bypass operation pasado alas 4 ng madaling araw, Nobyembre 19, 2024 sa Horseshoe Drive, Barangay Wilfredo Aquino, Davao City. Sa report ng kapulisan, nagsagawa ng bypass operation na matauhan ng Bahada Police Station o Police Station 18 kung saan matagumpay na naresto ang mga suspek na sina alias Bernard, 36 anyos, mula sa Danang, Davao City at alias Froilan mula sa Sasa, Davao City.
recover mula sa dalawang suspek ang isang pakiti sa hinihinalang shabu habang may isang medium size na pakiti at isang malaking jumbo size na transparent plastic sachet na naglalaman ng puting powder substance sa pinagbabawal na gamot, mark money at mga drug paraphernalia. Tinatayang nasa 170,000 ang standard drug price value sa nakumpiska ng kapulisan mula sa mga suspek. Naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa dalawang suspek. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jun Suter. Walang naging control system sa pagpapatupad ng war on drugs sa panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan naman ang testimonya ng PNP spokesperson na si Brigadier General Jean Pajardo sa pagharap ng pagdinig ng House Committee on Public Order and Safety. Ayon kay Pajardo, base sa kanyang karanasan bilang station chief sa kasagsagan ng Oplan Double Barrel, wala naman siyang natanggap na kutusan na nagsasabing dapat may maabot na kota sa mga mahuhuling drug suspect. Magamin pa ng opisyal, bagamat pinagsusumiti sila ng report kung ilang kabahayan ang nabisita o ilang drug pusher at user ang nadakip pa, wala naman daw ipinatupad na kota para dito. Anya posibleng na-pressure lamang ang mga pulis noon kaya't nagpasikat ang mga ito pagdating sa mga nahuhuling suspect, lalo na sa harap na matinding kampanya kontra illegal drugs ng dating Pangulo. Nang tanungin naman ni Antipolo City Representative Romy Acop kung nakadagdag ba sa sinasabing pressure ang kumalat na quota system, sumang-ayon si Pajardo at sinabing posibleng ang naka-impluensya ito. Naniniwala ang mga lider ng Kamara de Representantes na hindi sapat ang pagsusumite ng affidavit ni Vice President Sara Duterte upang lubusang maipaliwanag ang questionableng paggamit ng 612.5 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong 2022 at 2023. Kaya nananawagan sina House Blue Ribbon Committee Chair Joel Chua at Assistant Majority Leader Amparo Maria Pami Zamora sa Vice Presidente na dumalo sa pagdanig sa Miyerkules upang makapagpaliwanag. Ayon kay Chua, ang sabi kasi ni BP Inday, nakapagsubmit nila ito ng sworn statement o affidavit, pero hindi sila naniniwala na makakarating ang Vice Presidente dahil ang tingin nila, at ang sabi ho ng Vice Presidente, ang naturang sworn affidavit ay sapat na. Sinabi pa ni Zamora na bagamat tinanggap ng komite ang sworn affidavit, hindi naman ito mapapalitan ang pagtestigo ng personal upang agarang matugunan ang mga tanong. Pinunto pa ni Zamora na nakapunta nga ang BP Sara noong nakarang linggo sa pagdinig ng ibang komite kung saan dumalo ang kanyang amang sinating Pangulong Rodrigo Duterte at tanong pa na magsasabi ng totoo sa investigasyon ng madugong drug war sa ilalim ng nagdaang administrasyon. Posibleng arestuhin naman ang Chief of Staff ni BP Inday Sara kung hindi pa rin sisipot sa pagdinig ng Kamara. Ito naman ang sinabi ni House Assistant Majority Leader Jefferson Conghun kaugnay na nagpapatuloy na pagsisiyasat sa mahigit 600 milyong pisong confidential at intelligence fund ng OBP at ng DepEd. Sinabi ni Conghun na base sa kanilang impormasyon, nasa bansa na si Attorney Zulaika Lopez noon pang November 14 matapos na pumunta ng Amerika sa bispiras ng hearing noong November 4 kung saan siya imbitado. Napaka-importante na ma-resolve natin at makita natin kung ano yung totoo regarding sa kung ano nangyari sa confidential fund ng Office of the Vice President at saka ng Department of Education para at least hindi na ito maulit at makapagpasa tayo ng batas para ma-safeguard natin yung pang-aabuso nangyari sa confidential fund. Samantala, nagdesisyon naman ang Senado na i-adapt ang 35.47 billion pesos na banukalang budget para sa 2025 ng Commission on Elections, gaya ho ng mga pinagtibay ng Kamara de Representantes. Ayon sa sponsor ng budget na si Senator Amy Marcos, ang chair ng Senate Committee on Electoral Reforms, pinanatili ng Committee on Finance ang proposed budget sa ilalim ng 2025 National Expenditure Program, mababa ng 4.81 billion pesos kumpara sa 40.10 billion pesos na 2024 budget ng poll body. Ipiniliwanag ng senadora na resulta ang bumabang budget
ng nabawasang operasyon sa ilalim ng regular program para sa paghahanda sa local at national elections. Binanggit pa ni Senator Marcos ang 12 billion na pag-arkila sa mga bagong makinarya ngayong taon sa ilalim ng tinutulak noon at charter change at idadaosan ng plebisito. 15 billion naman mula sa proposed budget ng COMELEC ang nakalaan para sa midterm elections sa Mayo at 12 ng papasok na taon at 11.6 billion para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa December 2 ng papasok din taon sa 2025. Kinumpirma ni Senator Amy na magsasagawa ang COMELEC ng Nationwide Comprehensive Voters Education simula December 2 hanggang Enero at 30 ng 2025 upang matiyak na pamilyar ang mga botante sa bagong sistema ng pagboto. Matatandang pinagretiro na ng poll body ang lumang vote counting machine ng Smartmatic na ginamit nito simula 2016 elections. Papalitan ito ng bagong equipment mula sa Korean firm na Miro Systems para naman sa midterm elections. The decrease is mainly due to the reduction in the operations under the regular program and the preparatory national and local elections. It's mainly due, therefore, to the cost of leasing of the new machines in 2024. Amounting to 23.9 billion, as well as the infamous 12 billion under the Chacha and plebiscite concerns. So, therefore, the General House of Representatives, GAB, and the Senate Committee report retained the 35.47 billion budget proposed in the NEP. Maganda umaga, Pilipinas! Ay mga aga sa mga katurantanan sa Cabancalan City sa Negros Island Region. 55 na makalipas ang alas 4 na umaga, oras na para tayo po'y mag-ultamayo. Pero ang sinasabi ho ng mga dalubhasa, mas maganda 2 kapsula 1 oras bago matulog para ma-achieve natin yung full benefits po ng ultamayo. Ano bang ultamayo? Ang ultamayo po ay postbiotic with lactococcus lactis strain plasma na inaral po ng mga dalubhasa sa Japan. Mahabang clinical trial po pinagdaanan nito, hindi po kwentong kutsero at hindi po mga testimonial. Ang bawat kapsula po ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng lactococcus lactis strain plasma. Kaya po napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, ina-activate po nito yung plasmacytoid dendritic cell. Ang tawag po dyan ng mga ating mga dalubhasa ay commander ng ating immune system. Ayan. Na-achieve po natin ang sapat na pahinga. At at the same time, yung PDC, itinataboy po yung mga toxin sa ating katawan. Kaya nakakatulog na ho tayo na mahimbing, lumalakas pa ang ating immune system. Pagka nakatulog ng maganda, kinabukasan, may sapat tayong sigla. Ayan, ha? Available po ang Lazada, ang Ultamayo sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang na galing po ito sa Tioxis Health Ventures. Para po sa inyong mga katanungan, pwede ko kayo mag-text sa 0917-110-6580. Available din po ang Ultamayo sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero huwag natin kalimutan, ang Ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Halal registered at halal certified at registrado po sa Food and Drug Administration. Maganda umaga, Pilipinas! Meron pa tayong 3 minuto bago po mag-alas 5 pangako ng PhilHealth na dagdag benepisyo sa mga miyembro papantayan ni Senator Bongo. Detalye na balita mula kay Raymond at sa RH28. Raymond, good morning. Mahigpit na babantayan ni Senador Christopher Bongo ang pangako ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na magdadagdag ng mga benepisyo sa ilalim ng Universal Healthcare Act o Republic Act 11223. Ito ay batay sa commitment ng PhilHealth na isinumite sa Senate Committee on Health na sasaklawin nila ang mga sakit na dahilan ng pagkamatay ng marami sa ating mga kababayan. Kasama na ang angioplasty procedures, pacemakers at diabetic monitoring devices. Giit ni Go, ngayon pa lamang ay dapat pinakikinabangan na ng ating mga kababayan ang The Universal Healthcare Act noong 2019 na may layuning mabigyan ng abot kayang serbisyong pangkalusugan ang lahat ng mga Pilipino. Umaasa ang senador na kapag tutuhanang maipatupad ang Universal Healthcare Law ay wala ng mga kababayan tayong kailangan magbenta ng mga ari-arian upang may pangpagamot sa ospital.
Ito si RH28 Raymond Adpaz para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond. Samantala mga POGO worker na nahuli sa Bagak Bataan pinoproseso na ang deportation. Tutalo na balita mula kay RH29 Boy Gonzales. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Kinumpirma ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na nasa proseso na sila ng pagpapadeport sa mga dayuhan na naaresto sa Pogo Hub sa Bagak Bataan. Ayon kay Remulla, marami pang mga dokumento ang kinakailangan para may pa-deport ang mga illegal Pogo workers. Ang Bureau of Immigration ang naatasan ng DOJ na magproseso sa ng mga dayuhan. Noong September 1, 2024 ng sinalakay ng Presidential Anti-Crime Commission, Bureau of Immigration, Philippine National Police at iba pang mga law enforcement unit ang naturang Pogo Hub. Pero itinatanggi naman ito at sinasabing call center of business processing outsourcing lamang ang nabanggit na kumpanya. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Boy Gonzales. Samantala, iginitama ng senatorial aspirant na si Atty. Jimmy Bondoc na dapat munang ayusin ang prosecutorial system bago ibalik ang parusang kamatayan sa bansa. Ang punto ng abogado, bagamat may mga kriminal talagang deserve mamatay, dapat namang siguruhin ng Estado na walang inosenteng mapapatawan ng death penalty. Binigyan din ni Atty. Bondoc na marami pang kapintasan ang prosecutorial system ng Pilipinas na kailangang atupagin ng pamahalaan. Diretsahan pang sinabi ng dating miyembro ng Board of Directors ng PAGCOR, dapat mapatawan ng parusang kamatayan ang mga mapapatunayang planderera. Kapag nanalong senador sa 2025 midterm elections, si susulong ni Atty. Bondoc na gawing institutional at mas palalakasin pa ang mga ahensyang lumalaban sa korupsyon. Naniniwala siya na magbibigay daan ito para mas maging organisado at sistematiko ang paglaban sa iba't ibang anyo ng katiwalian sa gobyerno at hindi basta-basta maimpluwensyahan kahit na mga kasalukuyang nakaupo sa pwesto. Si Atty. Bondoc ay kumakandidato sa ilalim ng Partido Demokratikong Pilipino. Okay, para sa ating mga kababayan dyan po sa Central Luzon, huwag natin kalimutan, nandyan po yung inaalok sa atin ng West Chelsea Realty na pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry with easiest term, 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. With 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad. 7 days after take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Ganyan ho kabilis ang mga proyekto po ng West Chelsea Realty, yung Severa Mabalacan, Severa Bacolor at saka Samira, ganyan din yung Severa Prestige. Sabi ni Malo Cabral, walang baha. Ayan, kasi doon nakatira yung isang anak ni Malo Cabral. Walang baha talaga, Bakit? Dalawang anak mo Lupit, oo. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Pwede ko kayong makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. At kung ngayon pa ho kayo bibili at magpapareserve ng unit, may chance pa ho kayong manalo ng bagong kotse. Kaya sa Pasko, kapag kayo'y maswerte, bago ng bahay mo, bago pa ang kotse mo. Ganda Umaga Pilipinas! 2 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas. 2 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Kanina po binabanggit natin na ang rekomendasyon nga po ng NEDA ituloy po yung 15% na taripa para po sa mga imported na mga agricultural products, kasama na po ang bigas. Ito na po ay kasunod ng mga naging konsultasyon na ginawa ng NEDA sa iba't ibang mga stakeholders. Ang tanong natin kanina, kasama kaya sa nakonsulta ang ating mga magsasaka? Kasama na natin ngayon ang chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura, si Ginoong Rosendo So. Mr. Chairman, magandang umaga po sa inyo. Yeah, Ka-Angel, magandang umaga. Nakonsulta ba kayo?
Nag-set siya ng sila ng meeting mga 1 month ago, no? Nung nagpresenta sila na yung 2008 and previous mga yung study ng NEDA. Ang sinabi nga namin noong 2008 naman, hindi naman binaba yung taripa, no? Pero nagawa ng government na bumaba yung presyo ng bigas, no? Pero itong situation ngayon, maski binabahan nila yung tariff, no? Hindi nakatulong yung pagbaba ng tariff, yung pagbaba ng presyo ng bigas. So, yun ang sinabi namin dun sa meeting na yun. So, ang sinasabi nyo, iba yung sitwasyon noong 2008, iba rin yung kasalukuyan nating kinakaharap ng mga challenges. Yes, and isa pa is ang isang nakita natin is yung government dati is naayos nila maski hindi binaba yung taripa, diba? So magkano taripa at that time? 35. Ayan, so hindi nila ginalaw yun eh. So in spite of that, naayos nila na bumaba yung retail price. Pero this time ginalaw nila yung taripa, binaba yung taripa, pero hindi bumaba yung presyo ng retail, no? For the past July, August, September, October, November, mga 4 months na, di ba? So hindi pa rin bumaba yung presyo dun sa retail price. So hindi nakatulong talaga yung taripa na in which bumaba pa yung kita ng gobyerno. Yeah, almost 12 billion na ngayon eh. 12 billion nang nawala, no? So aabot pa yan ng 15 billion up to end of the year. Okay. Anong magagawa ng 15 billion pesos sa sektor ng mga magsasaka? Kasi di ba, yung kikitain para sa importation ng bigas na papatawa ng mataas na taripa ay dapat ibigay na subsidy o tulong para sa mga programa ng gobyerno sa mga magsasaka. Saan makakarating o anong magagawa ng 15 billion pesos na pondo dapat na ngayon ay nawala dahil nga sa binawasan natin yung taripa? Yeah, pwedeng kasi yung rice tariff, 'di ba, kung collected mapupunta sa rice farmers 'yan. Pwedeng cash ibigay yan, pwedeng inputs ibigay yan, or mechanization and other pwedeng subsidy na mabigay sa magsasaka para yung cost of production mapababa, di ba? Hindi lang yun. Magkakaroon ng maiengganyo ngayon ng mga magsasaka na magtanim pa ng mas marami. Yes, yun ang inaano natin. So kung hindi maibigay sa magsasakayan, ang problema, yung cost of production, hindi natulungan, no? And ito is in spite of kung makita natin na ganun na sitwasyon, hindi bumaba yung retail price. So hindi talaga nakatulong yung pagbaba ng taripa. Nakita naman natin for the first 4 months walang nangyari, no? So Kasendo, liwanagin ko lang, nakonsulta kayo pero hindi kayo nag-agree. Hindi kami nag-agree. Very clear na sinabi natin, yung petition natin sa Supreme Court tuloy pa rin. And ang explanation nila hindi tumatugma doon sa situation, no? And hindi nakatulong doon sa projection nila na in 1 month time bababa na yung presyo, no? 42 pesos na yung una, sinabi nila 29 pesos nung in-explain nila sa ating Pangulo, no? So wala yung 29 pesos,
wala yung 39 pesos, wala yung 42 pesos na sinasabi nila, no? So, yung huli, ang ano na lang nila is 7 pesos ang ibababa. So, wala pa rin nangyari dun sa protection nila. Okay. So, kung gano'n ang naging rekomendasyon ng NEDA, at mukhang ating mga senador naniniwalang nagkaroon nga ng konsultasyon, ano? At para bang doon sa consultation ang sinasabi ng NEDA, okay naman sa mga farmers ang sinasabi nyo, balik nga. Anong magiging next move ho ninyo? Yeah, yun ang wala na ano natin sa Supreme Court. Siguro sulatan ng Kongreso at saka Senado the only way na ano yan kung hindi gumalaw ang Supreme Court, sulatan ulit ng Kongreso at saka Senado para magalaw yung tariff, di ba? So kasi kaso magre-recess na uli ang magki-Christmas break na ang Congress. Yeah, yun lang pwedeng before recess sana, yun ang pwedeng magalaw yung tariff kung Congress kung hindi kung Congress in session, no. So teka muna, nakakalendar ba ito sa sa Korte Suprema kasi hanggang November 25 na lang ang unbank ng Korte Suprema. Yeah, sana magdesisyon ng CA, no, para at least malaman. CA ba? Nasa CA ba, hindi Korte Suprema? Hindi, nasa Supreme Court yun. Supreme Court. Okay. Dapat magdesisyon ng Supreme Court para at least malaman na natin kung valid ba o hindi. No? Yung naging yung pagbababa ng taripa nang hindi dumadaan sa tamang legislation, ano ha? Yes, and nakita naman natin 4 na buwan na wala pa rin nangyari, no. So ang problema pa is Ka-Angel, yung presyo ng farm gate bumaba, no. Magkano na ba ngayon? Magkano farm gate mo ngayon? Ang farm gate kasi nung 19? For the past bumaba ng 16 pesos yung per kilo? Per kilo yung wet, no? Yung wet, okay. Yung fresh harvest. Yung dry naman bumaba ng almost 19 to 20 pesos. Wow. Di ba, mas marami-rami sanang post-harvest facilities ang mapapagawa ng DA o ng PhilMec kung available yung 15 billion pesos na pondo. Diba? Oo. And ang ano dyan is nakita natin na hirap yung government na bigyan ng subsidy, no. And kung makita mo yung nangyari na bagyo wala nang subsidy na additional na mabibigay sa magsasaka dahil naubos para sa nahirapan ang ating Pangulo na maghanap ng pondo, di ba? Oo. Ayun nga, sana naman magpakinggan ho ng Pangulo yung rekomendasyon na yun. Dahil sa totoo lang, mga importer lamang ho nakikinabang dito ho sa pagpapababa ng taripa. Yes, diba? Importer lang naman ho talaga Ang magsasaka wala hong pakinabang dahil ang mga magsasaka na nagpo-produce ho ng palay para ho dito sa atin, makikinabang dun sa taripa na makukuha. Kung tinaasan mo ho yung taripang ipinapataw, di mas mataas yung marirecover mong pondo. Hindi ko talaga maintindihan. Kung sinasabi nila na yung pagbababa ng taripa ay magbibigay ng sumababang presyo na patunayan for the past 4 months, hindi nangyari. Sa bakit ipinipilit pa rin ng NEDA? Ang NEDA ba ay tumutulong para sa mga importer o gusto nilang tumulong sa mga magsasaka? Yun ang hindi ko maintindihan wisdom talaga. Hindi lang yun na Ka-Angel, yung sinasabi nila na bababa para sa mga consumer hindi rin nangyari, di ba? Precisely. So double losses yan na nakikita natin na in which yung consumer hindi rin nakatikim na
mababang presyo na bigas. Hindi, tsaka sinasabi nila, yun daw ang solusyon para matugunan natin yung tumataas na halaga ng dolyar. Alam nyo, hindi ko talaga ma-equate. Di ba? The way para malaban ho natin ang tumataas na halaga ho ng dolyar, palakasin natin ang ating export. Di ba? Yes, oo. Paano ka nga mag-i-export kung wala kang produce? Tsaka kung makita mo, di ba, kaya nyo, tumaas pa nga yung dolyar eh. Kaya nga. 58 plus na. Oo. So, kung 4 months akin, sa 56 ngayon, nasa 58. So, hindi rin nakatulong dun sa sinasabi nila. And last month, yung inflation, tumaas ulit, di ba? So, Teka muna. Tataas talaga ang inflation dahil food inflation ang tinutukoy nila eh. Teka muna, what about sa sektor ng livestock? Anong impact nitong pagpapanatili ng mababang taripa? Yun. Same Same banana. Same banana kasi hindi rin buwaba yung imported price presyo ng livestock na nakikita natin. So talagang hindi nakatulong. So inaano lang natin na dun sa bigas pero yung ibang product hindi rin nakatulong. Kasendo, anyway, sana nga po nakikinig ang Korte Suprema, no ha? Nang sa gayon, madaliin ho ang paglalabas ho ng desisyon na sana ho, pakinggan yung wisdom ho na nanggagaling ho naman sa sektor ng mga magsasaka. Ano ha? Ay, susme. Kasendo, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Ayan, ha? Ang Pilipinas po ay agricultural country. Kaya siguro ho, talagang angkop. Kaya pinupuri ho natin yung ginagawa ng NIA, yung pagdadagdag po ng mga irrigation system ho natin. Kasi ho, hindi lang naman palayan nangangailangan ng irrigation. Kung gusto natin na mapataas po ang agricultural production ho natin, isubsidize ho natin ang irrigation system. Hindi lamang po sa bigas, kundi sa mais, sa tubo, sa kape, sa nyug. Yan ho ay nangangailangan din ho ng patubig. At napatunayan ho sa maraming mga pag-aaral na kung mayroon ho sapat na patubig, tataas ho ang ating productivity. Kung tataas po ang ating productivity, di meron tayong mai-export. Paano tayo magkakaroon ng balance of trade kung mas malakas po ang importation kaysa sa pag-i-export ho natin? Di ba? Ayun, nakakita na sana tayo ng perang panggagalingan ng produkto, ng pera para pang-subsidize ho sa mga magsasaka. Pero ang sinasabi nga po ng NEDA, teka muna, hindi, alisin natin yung taripang yan. Para mas marami hong pumasok na mga imported na mga produkto. Hindi lang bigas, kundi iba pang mga agricultural produce. Ay, sus, may Ginoo. Hindi kasi naranasan ng mga taga-NEDA na maging magsasaka o maging magbababoy o maging yung nagbubungkal ho ng bukid para maintindihan ho nila kung gaano kahirap po ang pagsasaka pagkatapos di ba? Ang farm gate price sagad to the bones. Hindi ko, kahit anong equation ho kasi, hindi ko talaga maintindihan bakit pabor na pabor ho tayo sa importation. Maganda umaga, Pilipinas! Buti pa itong family alcohol Talagang dito ho, locally made. Ang formulation po ng family alcohol dalawa. Pambaon ho ng pamilya, ng mga mahal sa buhay natin, proteksyon laban po sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne, yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komedrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family Rami Alcohol, subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Rami Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! 17 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ako po si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan.
Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, inis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello everyone, si Randy Mundo po inviting you to watch WPS Defenders dito sa DZRH, 11 p.m. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Hello, I'm Lance Mundo inviting you all to watch WPS The West Philippine Sea Defenders dito lang sa DZRH, 11 p.m. beginning November 5 na. Tama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. 21 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ay, huwag natin kalimutan sa mga pauwi ho ng Pilipinas, magpasalubong ho ng iba pang mga bagay, pero ang tangerine chocolate po isa ho nating nire-recommenda. Locally made. Gawang lokal but taste global. Yan po ang tangerine chocolate. Mas masarap pong ipasalubong yan sa ating mga mahal sa buhay. Available sa 0919-095-595. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce sila ng tikalidad na kakao beans para may process upang gawing tangerine chocolate. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate na ang mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. May kabuang 218 scholars naman ang SM College Scholarship Program ang nagtapos with flying colors nitong 2024. Tatlo sa kanila ang graduate bilang summa cum laude. Ang mga ito ay sina Jovelyn Intan, nagtapos sa kursong BSBA Financial Management sa Father Saturnino Urius University. Yan din sina Rica May Marbebe,
BS Accountancy sa University of Mindanao, at Charlene Tamio, Bachelor of Secondary Education, major in SA? Graduate po naman ito sa Cavite State University. Maliban pa rito, 29 din ang nagtapos bilang mga magna cum laude, 27 ang cum laude, at ang 4 naman na merong academic distinction. Umaasa ang SM Foundation na magagamit nila ang tagumpay na ito upang makatulong sa mga komunidad, kasama higit na 4,000 alumni ng SM Scholarship Program. Tuluyan ang idiniklara ng Commission on Elections na nuisance, pampagulo. Pahalalan ang 117 mula sa 183 senatorial aspirants. Tanaw ng listahan ng komisyon, 66 lamang ang pasok bilang mga lehitimong kandidato na ipinaskil na ng COMELEC sa kanilang website para sa 2025 midterm elections. Ang COMELEC Chair George Garcia, maaari pang umpila sa COMELEC and Bank ang nasa 117 na mga nuisance candidate para mabaliktad ang desisyon ng poll body. Tawag din ito, sinabi ni Garcia na may 6 na naghainan ng kanilang apela at sakaling tablahin sila ng COMELEC and Bank ay maaari pa rin silang magpasaklulo naman sa Korte Suprema. Yung natatandaan, meron pong diniklarang nuisance noong nakaraang eleksyon. Umapila ito hanggang Korte Suprema na bago naman ho yung naging desisyon. Hindi ko lang alam kung na-deklara ho siya uling kasi kumakandidato uling ngayon eh. Hindi ko lang alam kung kasama siya doon sa listahan ng muling na-deklara bilang nuisance. 25 na makalipas ang alas 5 ng umaga, umakyat na ng halos 200 milyong piso naman ang pinsala sa mga pananim sa La Castellana, Negros Occidental dahil sa pagputok ng Bulkang Kanlaon noong Hunyo. Sinabi pa ng PBOX na matindi rin ang pinsala sa livestock at iba pang mga produktong pang-agrikultura na hindi pa nakaka-recover dahil naman sa epekto naman ng El Nino. Sus, may Ginoo. Naputukan ka na ng bulkan, nadali ka pa ng El Nino, tapos may mga baha pa. Sa latest report ni La Castellana Mayor Almi Rumayla Mangilimutan, malaking bilang ang naging pinsala ng ashfall sa gulay, bigas, kape. Apektado din ito ang masakahan sa bayan ng Biak na Bato, Kabakungan, Kabagnaan, Kamandag, Manghanoy, Mansalanaw, Masulog at Sagang. Meron pala mga bayan na ganyan ang pangalan doon sa Negros, Ande, barangay ito. Mahigit naman sa 3,400 na mga livestock at mga manok ang nasoy dahil pa rin sa naging pagputok ng bulkan. Sa huling tanan ng PBOX, patuloy pa ang pag-albruto ng Kanlaon kung saan 11 volcanic earthquake ang naganap at halos 8,000 na tonelada ng asupre naman ang naibugan ito sa nakalipas na 24 oras. Oh, good news! Kasado na sa darating na Disyembre ang dagdag sahod sa mga private sector workers at mga kasambahay sa Eastern Visayas Region. Ito ay matapos na aprobahan ang wage order RB 824 na magbibigay ng dagdag na 30 pesos sa minimum daily wage ng lahat ng sektor. Dahil dito aakit na ang kabuang daily minimum wage mula sa dating 405 ay magiging 435 pesos na. Kasabay nito, may dagdag na 500 piso din sa monthly minimum wage ng domestic workers sa buong rehiyon kung saan magtatas na sila sa kasalukuyang monthly wage na 6,000 pesos. Parehong magiging epektibo ang dalawang wage order sa December 2, 2024. Inaasahang mabebenepisyohan nito ang higit sa 126,000 minimum wage earners at mahigit sa 57,000 domestic workers sa rehiyon. Sa ngayon, nasa proseso pa rin ng pag-aaral ang sahod ng mga minimum wage worker mula naman sa CAR, Mimaropa, Zamboanga Peninsula. Kasabay rin sana ito ng sasabay din sana ang Bicol Region. Kaya lang nausog dahil naman sa naging epekto ng nagdaang Super Typhoon Christine. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Nagpaalala naman ang PNP Civil Security Group na mahigpit pinagbabawal sa mga security guard ang pagsusuot ng costume ngayong holiday season.
Ayon kay CSG Director Major General Leo Francisco, kailangan mo nang humingi sa kanila ng authorization kung gustong ibahin ng mga agency ang kanilang uniforme. Paliwanag ni Francisco, may mga pagkakataon na kasing nagagamit ang ganitong mga costume sa paggawa ng krimen at nais sila itong maiwasan. Pwede naman daw magsuot ng Santa hat o sombrerong pamasko ang mga sikyo, pero hindi dapat mawala ang kanilang buong uniforme, lalo-lalo na kapag ang kanilang binabantayan ay yung mga mall at iba pang mga establishmento. Yes, may prescribed uniform naman tayo para sa lahat ng security guards natin. So, alam nila yan. Kaya pag may deviation sa ating prescribed uniform, kailangan mag-request sila dito for approval. Ayun. O nga naman, pwede siguro naka-uniforme ka ng sikyo, pero yung ano mo, yung sombrero, di ba, Christmas hat. Wag yung nakakap ka ng sikyo, tapos ang susuot mo damit ni Santa Claus. O, malay natin kung ano na sa mga gilid-gilid yan. No? Nagbabala pa si General Francisco na maharap sa kaukulang parusa ang sinumang security guard na lalabag sa polisiya, kasama na ang kanilang pinaglilingkurang security agency. 29 makalipas ang alas 5 ng umaga. Benny Estareja, kasama na natin, 5:35 ang oras sa buong kapuluan. Benny, good morning. Good morning po, Sir Angel. Sa ngayon po ay meron tayong northeast monsoon or amihan. Ito yung nagbabalik na. Dineklara po ng Pag-asa kahapon, pero sa ngayon ito ay nakakaapekto lamang sa may extreme northern Luzon, asahan sa Batanes ang makulimlim na panahon at bahagyang pagbaba ng temperatura na sinasamahan ng mahina hanggang katamtamang mga ulan, habang ang natitirang bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na sinasamahan din ng mga pulupulong ulan or pagkidlat pagkulog lamang. Epekto po yan ng easterlies o yung hangin galing sa Pacific Ocean. At itong easterlies din na magdadala ng mainit pa rin at maalinsangan na panahon taliwas sa northeast monsoon. So kabilang sa Metro Manila, yung weather condition natin halos katulad lang din po as yesterday. So far, yung gale warning natin nakakonsentrate pa rin sa Batanes and Babuyan Islands hanggang 4.5 meters at delikado ito sa mga small sea vessels natin. At so far, wala rin tayong minomonitor na bagyo sa labas ng PAR na papasok ng ating bansa hanggang sa weekend. Yung mga latest sa weather forecasting po ng Pag-asa, balik po sa inyo. Benny, tama yung impormasyon, yung pangalan ni Pepito, ni Marce, ni Opel, 4 years ago yan din yung pangalan natin. Opo, except itong parang double check ko lang to. Pero yung mga karamihan po sa kanila ay nagamit na 4 years. Nagamit na. So ano ngayon? I-decommission na sila? Alis na? Yung mga nakapagtala po ng at least 1 billion pesos in damage, total damages po. Pero yung iba retain? Meron po, may mariretain yung mga hindi nag-landfall, tapos minimal lang yung impacts. Okay, sige. So, definitely itong si Pepito tanggal na to. Most likely po, Christine. Si Christine bumalik din ba yan? Dati rin ba yan? Tatanggalin na po siya. Tatanggalin. Whether first time niya or nagamit na siya before dahil masyadong impactful po siya. Okay, sige. So at least hindi na mauulit para hindi din maalala ng ating mga kababayan, yung perwisyong dinulot nila. Sige. Thank you. Maraming salamat, Benny. Si Benny Estareja mula po naman sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! 8,000! 8,000 po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! Ayan. Basta habang naliligo ho kayo gamit ang Shield Bath Soap, isipin ho natin, tingnan ho natin sa paligid natin, ano ba itong item na ito na ginamit natin sa pagpuproduce ng mahiwagang tunog. Ayan, ha? Pero definitely, wala po ito sa banyo. Baka sabihin nyo, box ho yan ng Shield Bath Soap. Hindi. Isang item na mahalaga, pero hindi basta-basta na ibibenta. Dami ko nito sa bahay, hindi ko maisangla. Ayan, basta isang bagay na mahalaga, pero hindi basta-basta na ibibenta. Ayan, pag binigay ko sa inyo yung inventor ng isang item, baka lalong mas mapadali,
Yung pangalawang item naman, nakikita din ho sa bahay, sa opisina, sa mga negosyo, yan, ha? Sa airport, o ayan. Lapit na nun, ha? Actually, nakuha na ho yung dalawang item. Yung prinsipyo na ng P6 ang hindi pa, ha? Ang inyo pong mga sagot, ipapatalo po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Pero sa mga sasali sa atin sa online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga po sa mga suki nating mga hampas lupa, ha? Sa mga golfers. Yung bisyo nila Mayor Deo, nila Igan, ayan, ha? Nina Orly, ayan, ha? Tinatawagan kayo ni Justice Max De Leon. Magkaroon daw kayo ng party. Ito po ay sa Sunday, November 24, alas 4 ng hapon sa TJM Tropical Resort, Sitio Longos, Barangay San Felipe, Cuenca, Batangas. Ayan, ha? Inaanyayahan kayo ni Justice Max De Leon na maging bahagi. Ayan, yung mga kanyang mga barkada, mga dabarkads, mga kakilala, mga kaibigan na mga mahilig mag-golf, ha? Ayan, ang tropa po ng mga hampas lupa. Basta ako maglalaro ako ng golf pagsapit ko ng edad ni Mayor Deo. Ayan, ha? Siguro mga 30 years from now. Magandang umaga, Mayor Deo. Magandang umaga. Pero pinakamaganda pagkatapos ho ninyo mag-golf pa. Uminom ho kayo ng mainit na kape. At kumain ng masarap na agahan sa Katonyings, ha? Katonying, magandang umaga sa iyo. Wala pa ba yung pang-breakfast dito ni Katonying? Uy, happy birthday nga pala doon sa aming batchmate. Si Dr. Norieta Andagpiel, ha? Doktang, happy birthday, ha? At saka doon sa aking poging pamangkin, hindi pamangkin. Ayoko namang sabihin apo. Anak na lang ng pamangkin ko. Yan. Si Wilber Amlang, yan, ha? Si Kulot, happy birthday, Kulot, ha? Lagi kang magpapakabait dahil nagsasakripisyo ng gusto si Mama sa ibang bansa, ha? 41 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oras na para tayo naman ay mag-ultamayo. Ang ultamayo ay kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, halal certified at rehistrado sa Food and Drug Administration. Ano bang ultamayo? Ang ultamayo po ay lactococcus with lactostream plasma. Ito po inaral sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan at ang bawat kapsula po ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng lactococcus lactostream plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, itinataboy po yung mga toxins dahil ina-activate po ng postbiotic yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell na ang tawag ho sa ng ating po mga dalubhasa ay commander ng ating immune system. Kaya pinalalakas po nito ang ating immunity habang tayo po ay natutulog. Na-achieve na natin magandang tulog, nakapagpahinga na maayos, lumakas pa ang ating immune system. Siyempre, pagka magandang tulog, magandang disposisyon mo kinabukasan kahit na meron pa problema sa pagod, puyat at stress. Kaya nga yung mga magbibiyahe, lalong-lalo nyo yung mga dadaan sa time zone natin, lalagpas sa equator, pinakamaganda ho, nag-ultamayo ho tayo ng sa gayon, nakakapag-adjust po ang ating katawan. Ang ultamayo po ay available sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po ito sa Theoxis Health Ventures. Makipag-ugnayan po sa 0917-110-6580 kung meron pa ho kayong mga concerns. Ulitin natin, 0917-110-6580 para po sa inyong mga tanong na may kinalaman sa kalusugan, anything under the sun. I-text po ninyo dyan, ha? At meron po tayong mga medical experts na nakastandby. Available din po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, Fastmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero huwag natin kalimutan, ang ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Pwersa ng PNP, Armed Forces of the Philippines at Bureau of Fire Protection tumulong sa DSWD para mapalawak pa ang relief operations nito sa mga lugar na tinamaan ng bagyong Pipito. Detalye na balita mula kay Bal Gonzalez sa RH5. Bal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Sa tulong ng mga volunteers mula sa Philippine National Police at Bureau of Fire Protection at maging ang Armed Forces of the Philippines ay nai-unload na sa regional warehouse ng DSWD
Sa bugtong Legazpi City sa Albay ang libo-libong pilang ng mga family food packs para sa mga biktima ng Super Typhoon Pipito. Ayon sa DSWD, umaabot sa 16,550 family food packs ito na galing pa ng Visayas Disaster Resource Center sa Mandawi City sa Cebu patungo ng Bicol Region. Dagdag lamang area ito sa nauna ng mga initial na relief assistance na naipamigay sa mga pamilyang hinagupit ng huling bagyong tumama sa bansa. O dito'y nalipat naman ng helicopter ng Philippine Air Force ang halos 500 tahon ng family food packs sa isla ng Calagua sa bayan ng Binson sa Camarines Norte. Ito ang mga lugar na malaking hamon sa DSWD ang agarang pagdadala ng mga relief assistance dahil sa pahirapang daan. Dahil dito'y nagpatid ng pasasalamat si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga kawal mula sa PNP, BFP at Philippine Army maging ng Philippine Air Force dahil sa malaking tulong na nagagawa para sa mabilisang distribusyon ng relief assistance sa mga biktima ng 6 na bagyong magkakasunod na tumama sa bansa. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Val. Oy, at saka sa DSWD, humihingi na ho ng tulong ang mga residente ng barangay Dinadyawan. Diyan po sa Dipakulao, Aurora. Wala daw po silang natatanggap ang mga tulong hanggang sa mga oras na ito. Isolated po yung kanilang lugar. Hirap na hirap din po makapagpasok labas ho yung mga sasakyan. At kahapon pa ho tayo humihingi ng linya ng komunikasyon para doon sa mga gustong manawagan. Pero patay pa rin daw ho yung kanilang mga linya ng komunikasyon. Ayun kinita ho ninyo yung video na yan. Isa lamang ho yan doon sa maraming video na kapapadala lamang ho sa atin ni Ate Marita Religioso. Baka daw po mamatay yung mga nandun dahil wala silang mainom na malinis na tubig. Gusto lamang nilang maipaalam yung kanilang sitwasyon sa national government. Humihingi sila ng tulong. Muli, nananawagan na tayo sa DSWD. Baka po pwede ho ninyong pakiprioritize din na mapadalhan ka agad ng tulong. Ito pong barangay Dinadyawan, dyan po sa Dipakulao, Aurora. Mga coastal area po ito, dyan po sa bayan po ng Dipakulao. Ang feedback namin, about 90% po ng mga resorts doon nasira. Samantala, karagdagang pasilidad sa Navotas Hospital, itinuturing ng milestone sa syudad. Detalye ng balita mula naman kay Edwin Duque, RH23. Edwin. May buntag Kuya Jel at pinagdiwang ni Mayor Tanjan Ray Chacot na Congressman Toby Chaco, isa pang milestone para sa Navotas City Hospital sa basbas na kanilang mga bagong intensive care unit at specialty clinics. Ayon sa alkalde, ang mga pagpapaunlad nito ay naglalayong pahusayin pa ang mga serbisyo sa panggalang-galang o pangkalusugan para doon sa mga Nabuteño na nagmamarka na isa pang hakbang tungo sa pagkamit ng isang level 2 na accreditation wala naman sa kagawaran ng kalusugan. Sinabi nila na mula sa simpleng pagsisimula nito noong 2015 bilang unang hospital ng lungsod, gumawa sila ng makabuluhang pagunlad. Ngayon na niya ay nagbuka sila ng panibagong antas sa pamagitan ng pagpapasinaya sa ICU at mga karagdagan pang specialty clinics. Kabilang sa mga bagong specialty clinic ay ang kalusugan ng kababaihan, ang gastroenterology o ito yung ophthalmology sa isang istasyon ng puso na nilalayon ng 2D, to the echo at mga pasilidad ng ACG. Ang mga pasilidad na ito ay tumutugon din sa lumalaking pangangailangan para sa mga serbisyong medikal ng Navotas. RH23, Edwin Duque nagulang sa Disa, RH una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin. Samantala, presyo ng galunggong dyan po sa Kabihasnan Public Market nananatiling mahal sa kabila ng importation. Yan, sinasabi ho natin. Detalye ng balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Kuyang Angel, good morning. Nananatiling mahal sa 280 pesos ang kada kilo ng sariwang galunggong dito sa Kabihasnan Public Market sa Parañaque City sa kabila ng importasyon. Ito'y kahit pabagsak yung farm gate price ng galunggong partikular sa Zambales at Palawan na nasa 100 lamang ang kada kilo ayon sa pamalagaya o pambansang lakas ng sinusang mamamalagaya ng Pilipinas.
Ang imported naman na pangmasang isda, 240 pesos ang kada kilo dito sa pamilihan. Plano pa ng Department of Agriculture na mag-angkat pa ng karagdagang 8,000 metric tonelada ng galunggong at mackerel upang matiyak daw yung supply at mapababa ang presyuhan sa gitna ng close fishing season. Ang dalagang bukid, mahal din sa 320 pesos mula sa 280 pesos ang kada kilo, habang ang bangus hindi na bumaba ang presyuhan matapos ang 6 na bagyo na mabibili ngayon sa 200 ang kada kilo. Gayon din ang tilapia na 160 pesos ang kada kilo ngayon. Nakapako naman sa 400 ang kada kilo ng bisugo sa patis ng bato, habang 300 ang kada kilo ng salisalay mula sa 240 pesos noon. Ang matambaka, 300 pesos na ang kada kilo ngayon mula sa 240 pesos ang kada kilo. Ang tulingan naman, 80 pesos ang iminahalang kada kilo, 280 pesos na ngayon mula sa dating 200. Habang ang hipo naman, mahal din sa 480 pesos ang kada kilo mula sa 370 pesos ang kada kilo noon. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Habol nga natin, ito pa iba pang mga video at saka iba pang mga picture na galing po dyan sa barangay Dinadyawan sa Dipakulaw, Aurora. Yung lupit, ano ha? O yun, mga resorts ho ito, ano ha? Hindi ho mapakinabangan ngayon dahil about 90%, nakikita naman ho ninyo yung mga puno ng nyugo, talagang kinalbo. Ala pa daw ho silang natatanggap na assistance hanggang ngayon, kaya't nakikiusap po sila para naman daw maibsan ho yung gutom, ano ha? So, sa ating mga kababayan na doon sa mga relief agencies, ano ha, pakiprioritize daw po ninyo ito dahil nga sa ilang araw na nakalipas, hindi pa rin ho sila nakakatanggap ng tulong hanggang sa mga oras na ito. Ay, susme. 9 na minuto na lamang bago po mag-ACS ng umaga. RH number Umaga Pilipinas. Ay, magandang umaga po sa mga suki natin sa iba't ibang panig po ng Kapuluan, oras sa buong Kapuluan, 6 na minuto lamang, alas 6 na ng umaga, alas 5:54. Ay, sa mga taga-Binangonan ng Rizal at mga kalapit na lawigan, lalong-lalo ng Metro Manila. Pakipasyalan ho ninyo yung St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan, Rizal. Makikita ho ninyo doon yung latest model nila ng townhouse, yung Bianca, 2-story townhouse yan with balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos monthly amortization payable in 30 years. Yan pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan sa 0917-719-7908. Maganda nun ito pagkagising mo ninyo sa umaga. Gusto nyo pumunta sa balkon para lumanghap ng malamig na simoy ng hangin at bonus pa ang magandang tanawin. Yan po ang St. Monique Ballet. Ibinalita naman ni Senator Amy Marcos na naisampa na sa Municipal Trial Court ang kaso ng kahinahinalang paglilipat ng mga botante sa Makati City. Sa plenary debates ng proposed 2025 budget ng Commission on Elections, sinabi ni Senator Amy na layo ng hakbang na maisama sa listahan ang mga bagong registrants at mga transferee. Sinabi ni Senator Amy, pumalo ng 18,555 ang mga bagong registered voters sa lungsod, bukod pa sa 38,031 na lumipat mula sa ibang syudad at mga munisipalidad. Matatanda ang 10 barangay ng Makati City ang inilipat sa jurisdiksyon ng Taguig matapos ang desisyon ng Korte Suprema. Ayon sa kapatid ng Pangulo, mismong ang COMELEC ang nagsabi na kakaiba ang bultong registrant ng Makati, bagay na iniimbestigahan na rin ng komisyon. Sa katunayan, bumuo na niya ang poll body ng task force na tatalop sa kahinahinalang pagdami ng mga registrants sa una at ikalawang distrito ng lungsod. Sinabi pa ni Senator Marcos na sinisilip na rin ng task force ang maluwag na pag-issue ng barangay certification na nagagamit sa irregular na voter transfer. Sa ngayon, ang pagkaalam natin, may nag-file na ng exclusion ng new registrants at transferees at nakapending na sa Municipal Trial Court. Sa bahagi naman ng COMELEC, nagbuo ng task force for the alleged increase in registrants in both districts 1 and 2 ng Makati. At yung task force, ang sinasaad is to review the inclusion of barangay certification. Kasi nga, parang nagdududa sila, lahat sila may hawak na barangay certification bigla at baka hindi na ito tatanggapin sa susunod. Ganyan din po ang sitwasyon dyan po sa Talavera, sa Nueva Ecija.
$500 million military aid tuloy kahit dumating na ang Trump administration. Yan po ang balita sa atin ni Ejal Parosa, RH52. Ejal, good morning. Ejal? Yes, Ejal, go ahead. Tiniyak ng kagawaran ng tanggulang pambansa na matutuloy ang $500 milyong na military financing ng Amerika sa kabila ng napipintong pagpapalit ng administrasyon ng naturang bansa. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Chodoro, hindi maapektuhan ang muling pag-upo ni President-elect Donald Trump sa Enero ang unang napagkasundo ang military aid. Magugunit ang inanunsyo itong paglalagak ng pondo sa 2+2 meeting sa Campo Aguinaldo nitong Hulyo, kung saan bahagi ay para sa pagpapalakas ng kakayahan ng Armed Forces of the Philippines. Kahapon sa pagbisita ng U.S. Defense Chief Lloyd Austin sa AFP Western Command sa Palawan, ipinamalas ng Philippine Navy ang bago nitong T-12 unmanned surface vehicle na galing pala sa naturang foreign financing. Sabi ni Austin, asahan pa ang pagdating ng karagdagang assets na magagamit ng kalyado nito para sa pagdepensa sa sariling exclusive economic zone. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ejel. And with that, magpapaalam na tayo magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Yung Angel po sa Halapormonas, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po sa Vatican Director, manunulat na si Stephen King. Ang sabi po ni Stephen King, monsters are real and ghosts are real too. They live inside us and sometimes they win. Sana naman ho, ilang mga monster at ghost sa ating mga katawan ngayon na doon sa mga nakatuto kayo. 1 minuto na lamang, 8 na umaga.